Sino mas masarap magluto ng sinigang, mama mo o mama ko? Well, lahat tayong may strong opinions tungkol doon. Yung mga psychologists, they rely on evidence rather than assumptions. Pero feeling ko pa rin mas masarap magluto ng sinigang yung mama ko kaysa sa mama mo. Para makakuha sila ng reliable na sagot, yung mga psychologist, gumagamit sila ng scientific method. Kung nakalimutan mo na, binanggit ko to ng first episode. Kung hindi mo pa napapanood, panoorin mo muna yun para mas magets mo. Aantayin kita dito, hindi ako gagalaw, ganito lang ako. Yung scientific method, hindi siya parang recipe na kailangan mo sundin step by step. Isipin mo lang siya bilang roadmap. Nagbibigay lang siya ng guidance para mas maayos yung research. First, it starts with a question. Nagpo-formulate sila ng questions based sa experiences nila, sa theories, or sa common beliefs, pwede rin. For example, pwede nilang itanong kung sino mas magaling mag-socialize, yung mga batang nasa daycare ba o homeschooled. Second, they form a hypothesis. Yung hypothesis, para lang siyang testable na statement. Yun yung keyword, testable. Kung ano sa tingin nila yung mangyayari. Kuha natin ng hypothesis yung question natin kanina. Mas madaling makipag-socialize yung mga batang daycare kaysa sa homeschooled. Yun, hypothesis yun. Third, magkukonduct sila ng study. Siyempre, para matest nila yung hypothesis nila, gagawa sila ng research. Gagawa sila ng experiment. Pwede nilang i-compare kung paano makisalamuha yung mga batang daycare compared sa mga batang homeschooled. Fourth is to draw conclusion. Kapag nakuha na nila yung data at na-analyze ito, i-evaluate nila kung tama ba yung hypothesis nila. Kung hindi, i-improve nila yung ideas based sa mga natutunan nila. Habang nagre-research, importante yung pagpili ng tamang sample kasi siya yung magiging representation ng whole population na tinatry mo pag-aralan. So ano nga ba yung difference ng sample at saka population? Pag population, ito yung buong grupo. For example, kung yung study is about yung mga voters sa Pilipinas, yung population ay lahat ng botante dito sa Pilipinas. Dahil mahirap o minsan imposible pag-aralan yung whole population, pinipili ang isang sample. This is the subset of the population. Anong meaning nun? Isa lang siyang maliit na grupo na nire-represent ang whole population. Kung gusto nila pag-aralan yung behavior ng mga botante, pipili lang sila ng sample na may sapat na diversity. Iba't iba yung edad, yung socioeconomic status, yung religion, para ma-represent niya yung population. Gets? Yung mga researchers, may techniques yan para matiyak na representative yung sample. Pag-aralan natin yung random sampling at stratified sampling. Isa sa ginagamit nila yung random sampling, kung saan lahat may equal chance na mapili para maiwasan yung bias. Kapag stratified sampling naman, dito may iba't ibang subgroup sila. Like yung age, yung race, yung income, para ma-represent niya yung sample, para diverse yung results. Pero syempre kahit maingat pa rin sa sampling, kailangan cautious pa rin yung mga psychologists sa pag-apply ng mga findings nila sa lahat, sa pag-generalize ng results. Katulad ng mga bata sa isang daycare, mahirap mag-generalize kung applicable ba to sa ibang grupo. Kailangan pa rin ng masusing pagsusuri bago maglabas ng mga conclusion. Minsan may voluntary bias din. Yung mga taong pumapayag na mag-participate sa isang study, minsan iba rin yung traits compared sa general population. For example, yung survey mo is about sexual behavior. Naku, yung mga open lang yung mga sasagot niyan. Hindi na siya yung full representation. Okay, pag-aralan naman natin yung methods in psychology. First is yung case study. Isipin mo lang yung case study bilang in-depth na pinag-aaralan sa isang tao or small group. Usually, yung mga pinag-aaralan nila dito ay may kakaibang experiences or condition. Dito, sobrang detailed ng questions tungkol sa past nila at kung paano nila hinahandle yung problema. For example, si Chris Sizemore, may multiple identities siya, katulad ni Eve White at Eve Black. Dahil sa case study niya, mas natutunan ng mga psychologists tungkol sa dissociative identity disorder. Yung tawag doon dati is multiple identities disorder. Gets mo na? Pero syempre, minsan hindi naman reliable yung mga case studies. Bakit? Kasi syempre, minsan yung mga tao hindi naman nila naaalala lahat ng details. O minsan, hindi naman totoo yung mga sinasabi nila. Tapos kung may bias pa yung psychologist, iba kayong tanong niya or interpretation ay may bias din. Second is yung kilala ng lahat. Survey. Yung survey ay parang Q&A lang sa maraming tao para malaman yung behaviors nila or opinions nila sa isang bagay. Ginagawa to para makakuha ng insights na mahirap makita directly. Example, si Alfred Kinsey. Noong 1940s, nagpa-survey siya about human sexuality. At doon niya na-discover na marami palang behaviors na hindi pinag-uusapan openly. Katulad ng premarital sex. Yung survey niya nag-change ng thinking ng tao about sexuality. Pero minsan, tricky pa rin kasi yung survey. Kasi syempre, minsan hindi naman talaga honest yung mga tao. Minsan, sasabihin lang nila kung ano yung acceptable. Kahit hindi totoo. Like, pwede nila sabihin sa survey na healthy yung mga kinakain nila. Pero in reality, junk food lang naman yung kinakain niya. Third is naturalistic observation. From the word natural, inobserve lang nila yung mga tao or animals sa natural environment nila. Walang pake
pakialamanan, walang interference, para makita yung real behavior nila. For example, si Jane Goodall. Nag-observe siya ng chimpanzee sa wild. Na-discover niya na marunong pala gumamit ng tools yung mga chimpanzee. Meron din sila mga social interactions or gestures na katulad ng mga sa tao. Ang problema sa naturalistic observation, syempre walang control yung researchers sa environment. Kaya minsan may mga unexpected na nangyayari na pwedeng maka-apekto sa behavior ng in-observe nila. Dapat din hindi sila mapansin. Secret lang dapat. Okay, last na to. Oh, congrats. Last na to. Correlation. Yung mga relationship between behaviors. After mag-observe, tinitingnan ng mga researchers kung may patterns ba. Kung related ba tong certain behaviors na to dito. Pero reminder lang para nagkakaintindihan tayo. Hindi ibig sabihin na related sila, cause na agad yun. Pag-aralan natin yung two types of correlation. Positive correlation and negative correlation. Pag sinabing positive correlation, pag tumaas yung isa, tataas din yung isa. For example, yung mga students na matataas yung IQ. Usually, matataas din yung grades nila, di ba? Oh, parang ikaw. Pero hindi ibig sabihin na IQ lang yung dahilan kung bakit mataas yung grades niya. May iba pa ring factors. Sa negative correlation naman, pag tumaas yung isa, bababa yung isa. Example, pag tumaas yung stress mo, bababa ang health mo. Pwede rin kasi ma-effect yung stress sa health natin, di ba? Pero last na, para nagkakaintindihan tayo. Para hindi ka pagalitan ng prof mo. Yung correlation ay relationship lang. Hindi ito cause and effect. Kung mataas yung grades at IQ, hindi ibig sabihin IQ lang yung dahilan. Same with stress and health, connected sila. Pero hindi agad sure na yun yung cause ng isa't isa. Okay, nagkakaintindihan tayo dun ha. Well, yun lang naman. I-cut off muna natin dito. Kasi baka mapalaban ka next episode. Kasi pag-aaralan natin yung experimental method. Gusto ko chill muna tayo. Yun lang naman. Bye-bye!